sa kanyang tapang at Nais ko po munang magpasalamat sa akin pong kaibigan. Sa akin pong ang tawag ko ay Batman. Sa ating pong susunod na senador, Rodante Marcoleta. Alam niyo po, noong 2022, kami pong dalawa ng ating mahal na kapatid Dante Marcoleta ang laging magkatabi. At nung siya po ay biglang umatras, ang sabi ko po sa kanya, tinawagan ko siya. Sabi ko, Kung, bakit ka umatras? Gusto mo ba umatras din ako? Ang sabi po ni Kong, huwag. Sapagkat sa susunod na eleksyon, sasamahan mo ko. At dahil po sa tulong ng Iglesia ni Cristo, ang inyo pong lingkod ay naging number 1. Maraming salamat po sa inyong lahat. Ngayon po, dumating na po ang panahon para ang naging number 1 ay si Dante Marcoleta! Ito po, gabing ito, hindi ko na po kailangang kumbinsihin kayong lahat. Sapagkat alam ko, lahat ng nandito at sa buong Pilipinas at sa buong mundo, lahat tayo Dante Marcoleta. Ang nais ko po, pakiusapan, unang-una, ang mga kapatid kong Muslim. Kailangan magbayad tayo ng utang na loob. Kailangan si Dante Marcoleta maging number 1. Sa tulong, mga kapatid kong Muslim na nanonood ngayon, kahit kailan hindi tayo nakalimutan ng Iglesia ni Cristo. Sa tuwing dumadanas tayo ng gera, ng kahirapan, ng bagyo, nandiyan ang ligak sa atin. Hindi tayo kailanman iniwan ng Iglesia ni Cristo. Kaya mga kapatid ko, sa May 12, number 1, Dante Marcoleta! Ngayon po, makikiusap po ako sa lahat ng relihiyon dito sa Pilipinas. Mga kababayan, dumating na po sa punto na ang ating konstitusyon ay hindi na sinusunod. Dumating po sa panahon na ang mga simbahan ay dumadating na po sa punto na nilulusot, hinuhuli, kinukulong. Kailangan po may tumindig na isa na nakakaalam ng batas upang manatili ang paghihiwalay ng simbahan at Estado. Wala pong iba kung hindi si Atty. Rodante Marcoleta!
Dahil narinig nyo na si Kong Dante Marcoleta ang susunod na Senador Miriam Santiago. Alam ko na, narinig nyo na yan. Ito lang po ang sasabihin ko sa inyo. Totoo po yan. Siya. Pero, isa lang po ang nakalimutan nila. Si Dante Marcoleta, abogado, katulad ni Senator Miriam Santiago, pero hindi po nila naihambing ang isang taong may takot sa Diyos. Napakahalaga po na ang inyong senador ay may takot sa Diyos. Mga kababayan, hindi ko na po pagkakahaba-habaan sa panahon po na nandun ako sa dahig. Isa po ako sa nauna ron. Ang kabilin-bilinan po ng ating mahal na dating Pangulo sa amin, sa PDP. Lahat po yan. Isa lang ang sinasabi niya. Huwag niyong kakalimutan iparating sa lahat ng Pilipino sa buong mundo ang unang iboto, Dante Marcoleta. Wala pong kasinungalingan yan. Ang bilin ni Rodrigo Roa Duterte, Dante Marcoleta. Kaya sana po, pagdating po ng araw, sa May 12, kayo po ang pinakamakapangyarihang tao sa araw na yan. Mas makapangyarihan pa kayo sa presidente, senador, congressman, governor, mayor. Sa araw na yan, tandaan nyo po, ang isang taong nakipaglaban, walang sinino-sino, kahit mag-isa lang siya sa Kongreso, tumayo. At iyan po, si Dante Marcoleta. Ngayon, bilang PDP President po, huwag niyo pong kalimutan ang Duterte. Maraming salamat po. Mabuhay po kayong lahat. Mabuhay ang Pilipinas. Maraming salamat po, Senator Robin Padilla. Philippine Arena, alam ko kanina pa po natin isinisigaw ito. Pero ito po, isigaw natin ngayon ng buong puso. Kay Marcoleta Bay! Number 38 sa Balota Dante! Pwede bang mas malakas pa kasi kailangan rinig na rinig tayo dahil napapanood din po tayo live sa Facebook page ni Rodante Marcoleta. Again, kay Marcoleta! Number 38 sa Balota Dante! At para po sa mga hindi pa masyadong nakakakilala sa ating kandidatong may tunay na paninindigan, this is your chance to see what he stands for, what he has done, and why he deserves your vote. Panoorin po natin ang buwento ng serbisyo at malasakit. This is the story of our next senator. Sabay-sabay po tayo. Dante Marcoleta, let's all watch this. Ako po si Dante Marcoleta, anak ng magsasaka, ama sa aking mga anak, mapagmahal na asawa.
po si Dante Marcoleta, abogado, mambabatas, tapat na lingkod bayan. Sa mahabang panahon na paglilingkod ko sa ating bansa, nakita ko po ang kalagayan ng marami sa ating mga mamamayan. Nag-iikos pa rin ang marami sa ating mga kababayan. Lubos kong nauunawaan ang pinagdadaanan ng mga Pilipino na walang makain, walang sapat na pagkakataon na makakuha ng wastong atensyong medikal, legalidad na edukasyon at serbisyong pampubliko. Naapi, naghihirap, nanggaling din ako dyan. Napakahirap po. Pagkahain ko ng aking kandidatura sa akin bilang isang independent senator ay kahayag ka ng katibayan ng aking malaon na bighiin na maisulong natin ang ganap na magkakaisa sa ating bansa. Alam ko po at naniniwala ako na matutulungan ko ang mga Pilipino. Ipinanalangin ko ito sa Diyos. Humingi ako ng gabay upang magdesisyon kung ako ay magpapatuloy pa sa paglilingkod sa mataas na kapulungan. Marami akong maiaambag para magbago ang kalagayan ng ating mga mamamayan at ng ating bayan. Ang inyong mga hinaing at pangarap ng aking inspirasyon. Ito ang magpapalakas sa akin para magsikap na matupad lahat ng aking ipinangako. Wala nang atrasan. Sa pagbisita ko po sa iba't ibang bahagi ng Pilipinas, dama ko ang mainit na pagtanggap ng ating mga kababayan. Ang daming nagmamahal sa akin. Ang daming nagtitiwala sa akin. Tao ay danay, may kakayahan, at may malasakit sa kapwa. Tutumbasan ko po kung hindi man hihigitan pa ang inyo pong ipinakita sa akin. Pagpatuloy natin ang suporta kay Senator Marcoleta. Gusto ko siya talagang maging senador. Marcoleta, imoto ninyo. Hindi ko po kayo bibiguin. Sa bawat hakbang po ng aking paglilingkod, si Diyos ang aking magiging kapal. Asahan po ninyo ang aking tapat, totoo at pusong paglilingkod para sa kapakanan ng ating bansa. Ang inyong tiwala ay sagrado. Iingatan ko po ito at pahahalagahan. Ako ay magiging bukas at tapat, makikinig at uunawa, magmamahal at maglilingkod. Lagi po akong papanig sa katwiran at katarungan anuman ang gagawin. Kahit mahirap, kahit ako lang mag-isa, kahit maraming kalaban. Kayo po ang nagbibigay sa akin ng tapang at lakas ng loob na ipaglaban ang ating mga mamamayan. Kahit pagtulong-tulungan pa ako, hindi ako susuko para sa inyo. Ipagdiwang po ninyo ang inyong pagkakakumpay. Kasama po ninyo ako sa inyong direksyon saan man tayo makarating. Nakahanda po akong magsakripisyo para sa ating bayan. Ang aking layunin ay magkaroon ng maunlad, mayapa at nagkakaisang bansa, hindi lamang para sa atin, hindi para sa ating mga anak at sa anak ng ating mga anak. At sisikapan po natin. Ako po si Dante Marcoleta, kandidato Pilipino. Ang pag-asa ninyo sa Senado.
si Marcoleta, ipaglalaban ang kapakanan ng masa. Huwag kang matakot, Marcoleta, ang pag-asa. Hey, Marcoleta, napamatalino ang tinis sa data sa inyong balota. Dante Marcoleta, lalaban para sa bayan. Si Marcoleta ay walang inuurungan. Kampante kay Dante, sa Senado siya ay kailangan. Ipapatinag sa mali si Marcoleta, ipaglalaban ang kapakanan ng masa. Huwag kang matakot, Marcoleta, ang pag-asa. Hey, Marcoleta, Marcoleta, Marcoleta sa Senado. Marcoleta sa inyong magseservisyo, malalagot ang mga mapamapusto. Marcoleta sa Senado, ipapatinag sa mali si Marcoleta, ipaglalaban ang kapakanan ng masa. Huwag kang matakot, Marcoleta, ang pag-asa. Hey, Marcoleta, ipapatinag sa mali si Marcoleta, ipaglalaban ang kapakanan ng masa. Huwag kang matakot, Marcoleta, ang pag-asa. Hey, Marcoleta. Mga minamahal kong mga kababayan, walang sapat na salita ang pwede kong bigkasin upang ihatid ko sa inyo ang taus-pusong pagtanaw ng utang na loob sa inyong pagpapaunang upang dumalo sa pagtitipong ito. Sa makasaysayang pagtitipong ito na alam ko pong hinintay ninyong lahat. Ito po ang meeting de Abante ni Marcoleta. Mga kababayan, ang ating pong bansa ay tumatahak ngayon sa isang sangangdaan pampolitika. Ang ating pong rule of law at ang due process of law ay nakokompromiso na at hindi na po umiiral sa maraming pagkakataon. Marahil naaalala pa ninyo sa umpisa ng taong ito, halos 4 na buwan nang nakararaan, isang malaking bahagi ng ating sambayanan ang gumawa ng isang tahimik na pagkilos upang hilingin sa ating mga namiminuno na hanapin natin ang pagkakaisa at ang kapayapaan sa ating bansa. Ang malaking bahagi ng pagkilos na yon ay nagpahayag ng kanilang saloobin na napakalaki ng problemang hinaharap ng ating bansa. At ipinakiusap nila, isanatinig ang adhikain ng maraming Pilipino na huwag na sanang ituloy ang impeachment sapagkat ito ay magbubunga lamang ng pagkabahagi ng ating mga mamamayan at ng ating mga pinuno. Nakakalungkot po sapagkat halos 1 buwan lang pagkatapos ng paghiling na yon, pagkatapos ng pagkilos na yon, ang House of Representatives mismo ang namuno upang i-impeach ang Vice President. Sa mga tweet, mga kababayan, hindi po nila pinakinggan, hindi po nila binigyan ng pansin o paggalang ang maramihang pagkilos na yon, ang humihiling ng kapayapaan at pagkakaisa. Kaya po ang nagiging bunga ngayon, mga kababayan, lalo pong lumubha
ang pagkakabahagi ng ating mga mamamayan. Hindi lamang po yun, lalong lumubha ang pangkabuhayan ng ating bansa. Sa marami pong lugar na aking pinuntahan, halos lahat po ay nagsasabi na napakahirap ng kanilang kalagayan. Totoo po yun sapagkat sa ngayon, ang presyo ng pangunahing bilihin, lalong-lalo na po ang pagkain ay hindi na halos maabot ng kinikita ng pangkaraniwang manggagawa. Ang totoo po, sa survey na lumabas noong nakaraang buwan, ang nagsasabi na 27% ng ating mga mamamayan ngayon ang nakakaranas ng gutom. Kung tawagin po nila ay involuntary hunger. Ibig sabihin po niyan, kahit gusto nilang kumain, wala silang makain. 27%. Masyadong mataas po ang bilang na yon. Ang ibig sabihin nun, halos 38 million Filipinos ang nakakaramdam ng gutom. Ito po dapat ang bigyang diin. Ito po dapat ang unahin ng ating pamahalaan. Ngunit ang nangyari po, dahil nga sa pagkakawatak-watak natin, napakahirap ngayon ng kalagayan ng ating bansa. Ang ating pong national debt ngayon ay umabot na ng 16 na trilyong piso. Napakahirap pong kalagayan yan para sa isang bansang katulad ng Pilipinas. Nagahari pa rin ang korupsyon ngayon dahil nga po sa hindi pag-iral sa maraming pagkakataon ng rule of law at ng due process. Paano natin mapapalakas po ngayon yung ating law enforcement? Paano po ngayon yung monitoring? Paano po ngayon yung oversight function na sana'y nababantayan ang pagpapatupad ng maraming batas sa ating bansa? Wala na po. Halos 30% po ng pera ng kabangbayan ang pumupunta sa bulsa ng iilan. Ganito na po ang kaawa-awang kalagayan ng ating mamamayan ngayon. Nasasakripisyo po ngayon, pati po yung serbisyong pampubliko, yung edukasyon po ay sumadsad na ang kalidad ng edukasyon. Pati ang ating public safety, pati ang public health ay naharap sa isang napakalaking problema dahil po sa korupsyon. Ang ginagawa po ngayon ng mga pinuno ng ating bayan, siguro po kayo ay mga witnesses na rin. Kayo pong nakakakita kung anong ginagawa nila. Nagbibigay na lamang sila ng ayuda. 5 klase po ngayon ang ayuda na ibinibigay sa mga kababayan natin. 5 klase po. Ang una po yung 4Ps. Sinundan po yun ng MAIP. Sinundan pa ng AIX, ng TUPAD, at ng AKAP. Alam po ba ninyo kapag susumahin natin ang halaga ng 5 klase ng ayuda na ito na pinamimigay sa ating mga mamamayan, ito po ay aabot ng mahigit 194 billion pesos. Malaking halaga. Sa halagang ito, ang dapat pong mabiyayaan, dapat matulungan ay hindi bababa sa 27 milyon na Pilipinong may hirap. Yun po dapat ang maserbisyuhan. Yung bilang na yon ang dapat maabutan ng ayuda. 27 milyon na mahirap na Pilipino. Ilan po kaya sa mga kababayan natin ngayon na nakakatipon ang magsasabing kayo man ay nabigyan ng ayuda? Kayo po ba lahat ay nabigyan ng ayuda?
Tandaanin po ba ninyong yan ay wala man lang isang nabigyan ng ayuda? Maaring tama po kayo sapagkat sa pagtaya ko, sa sarili kong pagtaya, wala pang 10% ng 27 million Filipinos ang nabibigyan ng ayuda. Sapagkat sa aking palagay at sa aking pag-oobserba, pinipili lamang nila ang binibigyan ng ayuda. Yung kakilala nila, yung barkada nila, yung kasama nila sa partido nila, yun ang nabibigyan. Sa mga tweet, hindi po mabisang paraan. Hindi po yung ayuda na yan ang sagot para ibangon ang mahirap na kalagayan ng ating mamamayan. Ang ayuda po sa kanyang natural na kalagayan ay pantulong lang talaga sa mga emergencies.